tayo. Ang Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa patnugot ng Presidential Communications Operations Office. Kami po yung nasusubaybayan sa ating mga social media platforms, sa ating pong Facebook broadcast at laptops. Ano po sa inyo pong mga cellphones, kung kayo po ay kung ang gamit po ninyong cellphone ay smartphone, pwede po kayong pumunta sa Google Play. Kung ang gamit naman po ninyo ay iPhone, punta po kayo sa App Store. At sa mga browser na yan, i-type nyo lamang eBox PBS Receiver. E as in elephant, V as in victory, O as in October, X as in Xerox. At kapag na-download nyo na po yan, i-tap nyo lang at makikita nyo na sa pamamagitan ng mga tile icon ang mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. Isa na po dyan ang Radyo Pilipinas World Service. Nagsisimula po ang ating broadcast alas 7 ng umaga at nagtatapos the next day, alas 3, alas 2 hanggang alas 3 ng madaling araw. Ganun po kahaba ang ating broadcast schedule upang mas marating po namin kayong mga kababayan natin nasa labas ng bansa, ang ating mga overseas Filipino workers, maging ang ating mga Filipinos living and working abroad, and of course ang ating mga kababayan dito sa inang bayan natin. Anumang oras, umaga man, tanghali, hapon o gabi, available po tayo sa ating real-time live audio streaming. So please, like and follow ang ating Radyo Pilipinas World Service Facebook page and paki-subscribe na rin po sa ating YouTube, Radyo Pilipinas World Service YouTube channel, and download lang po sa ating PBS Radio app. Kasama pa rin po natin sa ating Master Control si Mr. Milo Jonella at si Ms. Susan Aison, and of course sa ating Wirecast kasama natin si Hero, sa ating live audio streaming si Justin, and of course ang ating executive producer for today si Miss Stephanie Vicente. Sa edisyon ito ng ating programang Global na Tayo, tinututukan po natin ang sitwasyon dito po sa gitnang silangan, partikular sa bansang Qatar, sapagkat nakatanggap po ng pag-atake, airstrike ang Doha, Qatar. Ano po? Nitong mga nakalipas na oras, mga around madaling araw o gabi ng Martes dito sa Pilipinas, dumating sa atin ang mga balitang yan at tumama ang airstrike sa Doha, sa isang residential area kung saan inaako po ng bansang Israel ang nasabing airstrike na yan. At ang katwiran po ng bansang Israel ay tinatarget po nila yung mga Hamas leaders, yung mga Hamas leaders na kasama supposed to be sa negotiations sa pagitan ng Hamas at ng Israel. Kaya lamang sabi nga po ng bansang Israel, this is a preemptive strike para laban po sa mga ikang bansa o mga organisasyong nagbabanta sa kanilang seguridad sa bansang Israel, kahit saan man daw po sila naroroon. So, alamin natin ang sitwasyon. Siyempre, ang pinaka-concern po natin dito, ang kalalagayan ng ating Philippine Embassy sa Qatar, and of course, ang kalalagayan ng ating mga kababayang Pilipino, overseas workers, maging ang mga Filipino living and working na po sa Doha, Qatar. Alamin po natin yan mula sa ating Department of Foreign Affairs sa panguna po ng ating spokesperson, Ambassador Angelica Escalona. Ambassador Escalona, magandang umaga po. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo. Magandang umaga, Ray, at magandang umaga po sa ating mga kababayan. Alright, Ambassador Escalona, can you give us an update kung kamusta po ang kalalagayan ng ating mga overseas Filipino workers, maging ang ating Philippine Embassy sa Qatar matapos po ang airstrike na isinagawa ng Israel sa Qatar? Ayon po sa latest report ng Philippine Embassy sa Doha, Qatar, no Filipino has been directly affected by the strike. And the embassy continues to monitor developments and check on our kababayans. In fact, naglabas po ng advisory ang embahada para sa ating mga kababayan sa Qatar na manatiling mahinahon, stay indoors and avoid public places, makinig sa balita at sundin po ang payo ng mga otoridad. So sa kasalukuyan po, Ambassador Escalona, may alert level po bang nakataas sa ating embahada o sa Doha, Qatar? Wala pa po, but continuously monitor natin ang mga pangyayari. Okay, so safe din po yung ating Philippine Embassy officials and personnel. Opo. Alright. Sa puntong ito,
meron po ba tayong mga nakahanda at na mga assistance from the DFA o yung mga emergency protocols na dapat isagawa ng ating embahada just in case na po lumala pa ang sitwasyon sa Qatar? Opo, meron naman pong contingency plan ng ating embahada kung may emergency o crisis situation. Ready po naman. Kabila, ano po yung mga emergency protocols na yon? We cannot share the details for security reasons, but again, depending on the alert level, may iba-ibang scenarios po yan. And one of the key items there is the constant communication with the Filipino community leaders. Medyo kinabahan kasi tayo, Ambassador, dahil sa pagkakaalam po namin, correct me if I'm wrong, parang residential area o business district yata yung tama nung airstrike sa Qatar. Yes, residential area po, pero ito po yung hindi naman po maraming Pilipino dyan sa residential area na yan. Ayun. Ang balita po sa amin. Alright. And of course, patuloy naman po, constant ang communication ng ating Philippine Embassy sa DFA. Opo. Kagabi at kanina maaga pa lang, we are in constant touch. Alright, sige po. At it's nice to hear na wala naman pong nasaktan. Wala tayong nasaktan, reported na nasaktan, casualty, both sa ating mga overseas Filipino at sa ating embassy officials and personnel. That's good news. Ano po, Ambassador? Yes, as of now po, but our embassy is continuing to verify. Alright. With that, Ambassador, maraming salamat po. Napakahalaga po ng mga impormasyon na yan na ibinahagi po ninyo sa amin sa araw na ito. Maraming salamat po, Mr. Ray, at mabuhay. Ang ating Department of Foreign Affairs spokesperson, Angelica Escalona. Ayan. At mamaya-maya po, hintayin po ninyo, bibigay po namin ng mga contact numbers ng ating Philippine Embassy at ng Department of Foreign Affairs. Kung sakasakali pong may mga kamag-anakan po kayo o yung mga nakikinig sa ating mga Pilipino nandito sa Pilipinas na may mga kamag-anakan na nagtatrabaho o naninirahan sa Doha, Qatar, kung sakaling wala pa ho kayo, bibigay namin later on sa ating programa ang mga contact numbers ng ating Philippine Embassy sa Doha, Qatar, maging yung mga numbers na pwede nyo tawagan sa DFA para po makapag-follow up kayo sa sitwasyon, real-time situation sa Doha, Qatar. So yan po ang ating unang naging panayam sa araw na ito, ating Department of Foreign Affairs spokesperson, Angelica Escalona. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal.
Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. Na sumusubaybay sa programang Global na Tayo. Dito pa rin po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po inyong lingkod, Ray Sapang. Reminder lamang po, available tayo sa ating iba't ibang mga social media platform, sa ating Facebook Broadcast Live, sa ating YouTube channel, and of course sa ating live audio streaming. Ito, may maganda pa rin tayong balita. Sa kabila po ng mga nangyayaring investigasyon kaliwat kanan, investigasyon sa Senado, sa committee, sa Senate Blue Ribbon Committee, at sa TRICOM o Tri-Committee naman ng House of Representatives, lahat patungkol po dito sa mga anomalous flood control projects kung saan lumalabas bilyong piso ang nawawala o nananakaw sa kaban ng bayan. Dahil po dito sa mga anomalous flood control projects na ito, yung iba hindi tapos, yung iba madaling masira, yung iba guni-guni lang o mga ghost projects. So palalim ng palalim po itong mga investigasyon na ito. Let me borrow the term, naglalaglagan na yung pong mga contractors. Talagang kaliwat kanan na po ang kanilang pagkanta ng long playing sila. Talagang extended version. Pero napansin ko lang paiba-iba. Paiba-iba yung sinasabi sa Senado, iba rin yung sinasabi sa Kongreso. Nung nasa Senado sila, nung nasa Senate Blue Ribbon Committee, wala silang binanggit na senador. Pero nung pagtungtong nila ng House of Representatives, 2 senador kagad ang nabanggit. Okay? Ulitin ko na, pero sabihin ko na rin kung sino ba yung mga senador na yun. Nabanggit, dinawit ni Bryce, yung isa sa mga BGC boys. Ano ba yung mga BGC boys na ito? Yung mga kontraktor, ito yung mga empleyado, opisyal ng DPWH na sangkot po dito sa anomalous flood control projects. Ito yung si Bryce na nagsasab na tinuturing na allegedly talagang kung magpatalo ng pera sa casino, milyon-milyon ang halaga. Kasama pa nung ibang mga taga BGC boys. Bakit BGC? Kasi po sila, nagpupunta sila sa BGC sa mga casino doon, okay? Para maglaro at ang natuklasan pa ni Senator Ping Lacson, hindi lang sila naglalaro doon at nagpapatalo, kundi nagma-money laundering pa sila sa pamamagitan po ng mga high-end casino na pinupuntahan nila. Okay? At milyong piso ang halaga. May 30 million, may 16 million, may 30 million, may 42 million, and who knows kung gaano pa karami ang kanilang pinapatalo. And we're just talking about yung mga high-end casino sa BGC. Anong malay natin, baka nagpupunta pa yan sa ibang lugar dahil hindi lang naman po sa BGC merong high-end casinos, di ba? Marami yan. Anyway, so ang panawagan lamang po, lalo na ako, ang panawagan ko ay maging at ng ibang mga government officials at ibang mga lawmakers, senators and congressmen, sana po maging discerning ang mga Pilipino sa mga naririnig nila, nakikita nila sa mga pahayag ng mga sangkot dito sa anomalous flood control projects na isinasailalim ngayon sa Senate inquiry at sa House inquiry. Dahil merong nagsabi, ayon po to kay Mayor Vico Soto. Ayon ito kay Mayor Vico Soto ng Pasig. Ang sabi niya, parang may nakikita silang move mula sa Diskaya couple, si Kuyang Curly at saka si Ate Sara, di ba? Parang ginugulo kasama na ng ibang mga alleged contractors na involved dito sa anomalous flood control projects. Sa ginugulot, nililito na nila ang taong bayan.
para hindi mawala ng interes, mawala yung focus, ginugulo. At umaasa siguro itong mga ito na paglipas ng ilang mga buwan, makakalimutan na rin ng mga Pilipino. Ano po? Well, totoo naman po yun. May ugali tayong mga Pilipino na kapag nawala na sa ating mga mata, hindi na natin naririnig. Di ba? Nawawalan tayo ng interest. Siguro naman hindi lang mga Pilipino, kundi people in general. Parang human nature natin yun eh. Di ba may kasabihan nga, Step, di ba ikaw lagi mo sinasabi sa akin yan? Kaya wala ka pang minamahal sa buhay sa ngayon. Sa akin sinasabi mo, out of sight, out of mind. Di ba? May mga ganun eh, di ba? Oo, kaya wala pa yan eh. Kasi nga, out of sight, wala pa siya makita, kaya out of mind. Ayan, tinatawanan ka lang ni Justin. Ayan. Di ba? May kasabihan ganun, di ba? Out of sight, out of mind. Kapag matagal nang huminto, di ba? Natigil ng matagal, nawawala sa interes ng mga Pilipino. Siguro yun ang hinahabol nila. Dahil kapag nalito na, kapag naging successful sila, para lituhin, i-model ang issue sa pamamagitan ng pagbabanggit ng iba't ibang mga pangalan, mga mambabatas, mga opisyal ng gobyerno, both nasa national man yan o LGU, at mga opisyal ng mga iba't ibang mga government agencies. Malilito ang taong bayan. At baka mawalan ng mawalan ng interes. At yun ang iniiwasan, yun ang babala na binibigay ni Mayor Vico Soto ng Pasig. Kasi kilalang kilala po ni Mayor Vico Soto itong mga diskaya. Kasi talagang sabi nga ni Mayor Vico Soto sa isang pahayag niya sa House Committee sa Tricom, kilalang kilala niya itong mga ito sapagkat taga-Pasig ito itong mga diskaya At yung pong siyam na construction companies na nililink sa mga diskaya or napatunayang sa mga diskaya, lahat po nga ang address noon sa Pasig. Sa Pasig. At nakalaban din po ni Mayor Vico Soto itong mga diskaya nitong nakalipas na election, mayoralty election sa Pasig. Dahil tumakbo po itong mga ito bilang, nag-aspire na maging mayor ang isa sa kanila. Buti na lang hindi nanalo. Kung hindi, baka ano kaya nangyari, di ba? Sa Pasig. Anyway, pero marami pa pong mga pasabog ang nangyari bukod sa House of Representatives, maging dito po sa Senado kahapon. Meron na naman pong in-expose si Senator Panfilo Lacson na iba pa naman mga pangalan. Ito yung tinatawag na MBB. Di ba? Sino ba itong mga MBB na ito? Ayan. Batay po ito sa naging pahayag ni Senator Lacson sa Senado kahapon. Yun daw, Maglangke, Bernardo at Bunuan. Ayun. At ito pong mga ito mga anak ng mga kilalang politiko at mga dating opisyal ng gobyerno. Yan. Yan po yung mga kaganapan kahapon. Okay? Sa ngayon, hinihintay natin itong paglabas ng executive order mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para po sa pagbuo o para sa tinatawag na independent commission, no, na mag-iimbestiga dito sa flood control projects na ito. Dahil ang nangyayari po, dalawa yung investigation. Isa sa Senado, isa sa House. Siyempre, iba-ibang version, no? Iba-ibang pahayag tulad nga po ng nabanggit ko, parang nagsasagutan na lamang po sa House at saka sa Senate. Dahil iba yung sinasabi sa Senate, iba yung sinasabi sa House. Although pareho sila ng mga resource persons. Kaya't mainam na binabantayan at iniintay ng taong bayan ito pong ilalabas na executive order ng Pangulong Marcos Jr. para once and for all merong isang third party, merong isang independent body na sasagot lamang, magre-report lamang mismo diretso sa Pangulo. Hindi kung kaninong politiko, hindi kung kaninong government official, hindi kung kaninong mambabatas. Diretso ang report niya kay Pangulong Marcos Jr. At yan po ay upang mas malalim, mas maging objective, mas maging hindi subjective, maging objective, maging fair at maging mas malalim ang
pagsasagawa ng investigasyon. Kasi kung di ako nagkakamali, sasamahan po ni Pangulong Marcos Jr. kung hindi magbabago, magkakaroon po ng tinatawag, magiging isang member doon, yung tinatawag na forensic accountant. Anong ibig sabihin ng forensic accountant? Yung pong forensic accountant na yon, expert po yun. Expert, specializing sa pagtetrace kung saan nanggaling ang pera, kung saan nagmula ang pera, kung saan nilagay ang pera. Para bang yan parang criminal investigation, 'di ba? May forensic investigator, sinasabi, 'di ba? O halimbawa, ang kinamatay nitong isang tao, ganito. Ipapadala yan sa forensic examiner. O, 'di ba? O, i-autopsy, dadalhin sa forensic examiner, titignan kung ano naging sanhi ng kamatayan, ano yung mga ginamit na ano naging sanhi ng kanyang kamatayan, yan ba ay murder o yan ba ay isang natural cause of death o iba. Ayan. Kung gaano, minsan nga sa mga forensic investigation, malalaman mo kung gaano kalaki yung tao na umatake sa'yo, gaano kabigat, di ba? Lalaki ba, babae, ganun po. Ngayon, ganun din ang trabaho ng isang forensic accountant. In the same manner, ganun din po ang trabaho ng forensic accountant. Hinihimay niya lahat ng detalye. Kung saan nanggaling ang pera, magkano yung pera, saan nanggaling yung pera, sino nag-release ng pera, ano ba yan, appropriated fund ba yan, or unappropriated fund ba yan, okay, sino pinagbigyan, ganun po ang forensic accountant. At yan ba'y covered ng batas patungkol po sa financial laws ng Pilipinas. So lahat po yan, trabaho ng isang forensic accountant. So, inaantabayanan po ng buong sambayanan yang lalabas na yan. Kung di man today, hopefully tomorrow, yung independent investigating committee na bubuin ng Pangulo sa pamamagitan ng isang executive order para tumutok po dito sa flood control projects anomaly nyo, itong mga nakakapanindig balahibo na halaga na nawawala mula sa ating kaban ng bayan. Kung makikita nyo lamang po yung mga pictures, wala lang maipakita sa ating system ngayon ng mga pictures na kung saan makikita nyo sa lamesa, parang hapagkainan na lamesa. Sabihin mo ng good for 6 to 8 person yung haba ng lamesa ba? Puno po ng pera yon, nakalatag ang pera doon. Okay? Bundle by bundle. At cash po yon. Cash. At maniniwala ba kayo doon sa mga naging pahayag ng mga opisyal ng mga DPWH officials na yung ganong karami na bundle na pera ay ipambabayad sa mga kontraktor? In the first place, kapag ang gobyerno po nagbayad sa kontraktor, o sa isang, sabihin na natin, isang serbisyo ng isang pribadong individual na nagbigay ng serbisyo sa gobyerno, kung malalaking halaga po ang pinag-uusapan, if we're talking about sometimes maski 10,000, chinecheque pa ho yan. Chinecheque yan. Bakit kasyang ilalabas nyo ang ipambabayad nyo? Saan kayo nakakita? Babayaran mo yung isang isang government institution, DPWH, babayaran. According dito kay Alcantara, kay Bryce, at sa iba pang mga DPWH officials na nakasalang ngayon sa mga investigasyon. Ano sabi? Hindi ko lang maalala kung sino nagsabi nun eh. Pero sabi, yung bulto-bultong perang yun ay ipambabayad para sa mga kontraktor na nagsagawa ng anomalous flood control projects. Hindi po maglalabas ng cash ang isang government agency. Believe me, because ako ay nagtatrabaho sa isang government agency. Alam nyo ba na halagang 2,000 pesos imbes na ibigay sa akin ng cash, dinediretso na ho yan sa ATM ko, or chinecheque kapag mas mataas pa yung halaga? Cheque. Bakit? Kasi para magkaroon po ng proper documentation. Para makita kung sino yung nag-receive, makita kung ano yung kinaltas ng mga taxes, etc. Proper documentation. Proper accounting and documentation.
Kaya idadaan sa cheque, idadaan sa voucher, pipirma sa voucher, yung binayaran, etc. etc. Para masiguro na siya nga yung taong yun. No? Okay, so hindi ko rin makita yung ang rationale kung bakit ka maglalabas ng bulto-bultong pera na natakpan na ng pera yung buong spasyo ng isang lamesa, kainang lamesa na good for 4 to 6 person, para ipambayad sa mga kontraktor sa kanilang mga projects. Unbelievable. Sabi nga ng isang senador, outrageous and unbelievable. Nakaka-wow. Sabi nga, wow, nakaka-wow. So, yan po, patuloy pa rin. Kaya tinihintay natin. Hinihintay natin. Sana nga po, lumabas na kaagad itong Independent Investigating Commission na ito, nabubuin ni Pangulong Marcos Jr. para mas maging objective, walang politika, na investigasyon at answerable only to the President, the recommendation. Magbabalik po kami makalipas pa rin ng ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatapon niyo yung tao. what they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Alright, at nagbabalik po tayo dito sa ating programang Global na tayo. Alright, sa kabila ng mga investigasyon ng Senado, House of Representatives at nangyayaring turuan, laglagan, dahil po dito sa mga flood control projects nito, meron din naman pong mga magandang kaganapan. Ito, maganda itong nangyaring kaganapan na ito, lalo na para sa ating mga Filipino seafarers. Dahil ilang bansa po ang sinuportahan itong Manila Declaration on Seafarers Human Rights, Safety and Well-being. Na ipiniresent po ito, since na-present ito ni Philippine Ambassador to the United Nations, Her Excellency Carlos Soreta, dito po sa ginanap na international conference, dito po sa Maynila. As of Tuesday, kahapon, oras sa Pilipinas, ito pong Maritime Industry Authority natin o Marina ay nagsabi na 14 na bansa ang nag-offer ng kanilang suporta para po dito sa sinasabing Declaration on Seafarers Human Rights, Safety and Well-being. Ang mga bansa po ito ay ang Bangladesh, Belgium, Germany, Malaysia, Myanmar, the Netherlands, New Zealand, Norway, the Philippines, Spain, United Kingdom, Ireland, Croatia, at India. Ayan, okay. Ang declaration po nito ay nag-highlight sa role ng mga seafarers bilang key workers sa strategic industry na vital para sa tinatawag na international commerce and global supply chain at yung kanilang mga kinakaharap na pangapaghamon sa kanilang karapatan, sa kanilang kaligtasan at well-being, lalong-lalo na sa kanilang workplace. Yan. So magandang balita po yan. 14 countries nagparating ng kanilang suporta dito po sa Seafarers Human Rights, Safety and Well-being na ginanap dito sa International Conference sa Manila na pinangunahan po yan ng bansa natin. And of course, 14 countries. Ayan. At malaki ang role na gagampanan din dyan ng Marina o yung Maritime Industry Authority. Alright, kanina balikan ko lamang po bago ko tuluyang magpaalam sa edisyong ito ng Global na tayo. Narito po yung mga contact numbers na pwede niyong tawagan or pwede kayo mag-email kung sakaling meron po kayong kamag-anak na nagtatrabaho, naninirahan sa Doha, Qatar. Po doon sa mga gustong makakuha ng impormasyon real time. Meron po tayong contact number sa ating Philippine Embassy sa Qatar. Ito po, pakinggan po niyo mabuti ha. Ang contact number, of course, international call to. So dapat to meron tong plus sign. +974-4483-1585. Ulitin ko po. +974-4483-1585. Meron din pong available na email address ang ating embahada sa Qatar. Ang email address po nila ay doha.pe@dfa.gov.ph. Ulitin ko po.
doha.pe.altdfa.gov.ph. Small letters po yan lahat. One word lang po yan, walang spacing, okay? Ngayon, kung gusto po ninyo tumawag sa OWA, pwede rin po. May Viber account po ang OWA na pwede nyo tawagan. Ang Viber account po ng OWA na pwede nyo tawagan o i-message ay 0915-507-95005. Meron pang isa, 0969, ulitin ko, 0969-169-7068. Ayun din, meron pang isa, 0966, ulitin ko ha, 0966-473-9543. Sa WhatsApp, pwede rin po, meron din silang WhatsApp account. Tumawag lamang po kayo, mag-message sa kanila sa OWA WhatsApp account, 0966-473-9543. Yan po ang mga contact numbers ng ating Philippine Embassy sa Qatar at mga contact numbers ng ating agency Overseas Workers Welfare Administration. Sa pamamagitan po niya, tayo po ay magpipilitan ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Sa ngalan po ng ating Global na Tayo team, ako naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na edisyon ng programang Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!